Hello mga loves, another day, another ganap na naman tayo for today's video. Tanghali na pala ng mga oras na yan at ako lang mag-isa dito sa bahay ngayon. Dahil nga umalis sila daddy, may pagkakataon ako na magpunas at maglinis dito sa maliit naming bahay. Pumunta nga pala sila sa bayan para maghanap ng mauulam para sa aming tanghalian. Saglit lang naman magpunas at magwalis dito dahil napakalit lang naman ng aming bahay. At wala din masyadong nakakalat na laruan ng anak ko dahil nga niligpit ko na ito lahat. Inayos ko na nga lang din ang sapin ng upuan namin dahil nga nakalabas na ang kaluluwa nito. At para din magmukha namang upuan dahil nga sira-sira na ang loob nito. Saglit lang din ako makitang malinis ang bahay namin dahil nga pag nandyan ang anak ko napakakalat dahil nga kinakalat ang mga laruan niya. Hindi naman din maiwasan yun lalo't may bata kang kasama sa bahay na kahit anong ayos at ligpit mo maya-maya ang kalat na naman. At kahit nga nakatago at nakaligpit na ang mga laruan, yung mga gamit naman dito sa bahay ang ikakalat. Hindi din kasi maiwasan ng alikabok dito dahil nga pag humahangin ay pumapasok dito sa loob ng bahay namin. Kaya kahit alam mong kalilinis mo pa lang maya-maya ay may kalat na naman. Kaya kailangan ko din magpunas dahil nga napakalagkit din ang sahig namin dahil nga sa pagkain na kinakalat ng anak ko. Yung naaabot nga lang ng aking mga paa ang pinupunasan ko dahil hindi ko na rin kayang abutin sa ilalim. Dahil nga nahihirapan na rin akong umupo. Napakasarap talagang pagmasdan pag maaliwalas at malinis ang bahay nyo. At pag napakadumi naman sobrang sakit sa mata tingnan. Gumamit nga lang ako ng basang pamunas dahil nga nasira na rin yung map namin. Pagkatapos ko naman magpunas sa loob ay lumabas na ako para linisin naman ito. Inalis ko lang yung mga kalat na winalis ko galing sa loob ng bahay namin. Dinaretso ko na rin to sa dustpan dahil nga sobrang hangin at para hindi na rin lutarin ito. Wala din naman masyadong kalat sa labas ng bahay namin dahil ang kalat lang dyan ay yung galing lang sa loob ng bahay. Yung ibang kalat naman ay nililipad lang din ng hangin galing sa ibang lugar. Dinaretso ko na lang din itong itapon sa sako dahil kung ilalagay ko pa sa basurahan namin ay nako, ikakalat na naman to ng aso. Pagkatapos ko rin maglinis sa labas ay dumating na rin sila daddy. Kaya pala medyo natagalan ay nag-grocery na din sila. At nagulat na naman ako kasi nga may dala na naman bagong laruan ng aking Junakis. Na-scam na naman siguro si daddy. Umupo na nga lang muna ako at nagsimula na rin kasi magluto ang pinsan ko. Bumili sila ng manok dahil nga magluluto din sila ng adobo. Balik-balik nga ako ng mga oras na yan dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya naghahanap ako ng pwedeng gawin habang nagluluto pa ang pinsan ko. Pawis na nga din ako ng mga oras na yan dahil nga sobrang init ang panahon ngayon. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko kung tatayo ba ako o uupo dahil nga mabilis kong mangalay. Pabalik-balik na nga din ako sa kusina at nagtitingin-tingin kung ano man lang magagawa ko. Umupo nga muna ako saglit at naisipan ko namang tanggalin yung mga nakakalat at mga hindi na ginagamit sa estante namin. Inalis ko na din yung mga bills namin sa kuryente dahil nga nakakalat lang sa taas. Napakarami na nga rin ito at pwede na nga rin tong isang la. At kaya din pala nawawala ang mga cotton buds namin ay nakakalat na pala doon sa loob. Kaya inalis ko na rin ito at tinapon ko na dahil napakarumi na rin ito. Tinapon ko na rin yung mga lotion na mga walang laman dahil nga nakakasikip lang doon. At pinupulot nga rin ng anak ko yung mga laruan na ibinababa ko galing doon sa nililinis ko. Winalis ko na nga rin ito dahil nga napakarami na ring dumi ng daga. At saka ko naman ibinalik yung mga ginagamit pa namin at mga lotion na may mga laman pa. Pinulot ko na nga lang din yung mga basurang ibinaba ko at inilagay ko sa plastic. Dahil nga liliparin lang yon ng hangin kapag winalis ko pa papunta sa labas. Pagkatapos ko ang pulutin yung mga basura, ay winalis ko na rin yung mga natitirang kalat sa sahig. Ipinataas ko na nga muna yung mga laruan niya sa upuan dahil nga nakakalat na naman. Nang matapos na nga ako ay naghanap-hanap pa ako ng mga pwede kong gawin. Para habang naghihintay kami ng ulam sa tanghalian ay may ginagawa din ako. Nagpabalik-balik na nga din ako sa may pintuan namin dahil nga ang sarap ng hangin sa labas ng bahay namin. At ang nakatayo nga ako sa may pintuan ay nakita ko din yung taas ng estante namin na napakakalat din. Kaya naisipan kong linisan din ito at tanggalin din ang mga hindi na kailangan. O diba, naunang linisin ang baba kaysa sa taas kaya ayan, kalat na naman siya. At ayan, flenex pa nga ni daddy yung family picture namin. Hindi ko pa nga rin yan maidikit sa pader namin dahil nga hindi pa rin ako nakakabili ng pandikit. Meron pa naman itong pandikit sa likod kaya lang nahuhulog siya dahil nga hindi na masyadong makapit. Kaya itinabi ko na lang muna sa taas dahil nga kapag nakakalat lang ito ay paglalaruan lang ng anak ko at baka masira lang ito. At pagkatapos ko nga linisan yung taas ay inalis ko na rin yung mga kalat na ibinaba ko dahil nga pinupulot ng anak ko at ginagawa din laruan. Kinuha ko na nga din yung family picture namin
at sinubukan ko ulit idikit dahil nga pinaglalaroan na ng anak ko. Habang naglilinis din ako sa sala ay naglilinis na rin yung pinsan ko sa kusina. Nilinisan na rin niya yung rep dahil nga sobrang dumi na rin. Kinuha ko na nga rin yung box na pinaglagay ng grocery nila para doon na ilagay ng anak ko yung mga laruan niya. Napakarami na talagang box na naka-stack sa bodega namin at puros laruan lang ang anak ko ang laman nito. Hindi ko na nga rin ito nilalabas dahil nga nakakainis pag nakakalat at kung saan-saan lang nilalagay pagkatapos paglaruan. Yung iba naman nakikita ko na lang sa labas ng bahay namin at nakakalat na din doon. Pasensya na kayo kung hilong-hilo na kayo sa kapabalik-balik ko dahil hindi na rin ako mapakali sa sobrang init. Umupo na nga rin muna ako saglit dahil napagod din ako kaya lakad at nagpahangin na rin. Natapos na din kasi sa pagluluto yung pinsan ko at nagliligpit na lang din siya sa kusina. Tinanong ko na rin si Daddy kung kakain na kami para makapaghanda na rin kami ng pagkain. At dahil alauna na nga ng mga oras na yan ay kailangan na rin namin mananghalian dahil nga may pasok pa rin sa trabaho yung pinsan ko. Kaya iniready ko na rin yung mga kakainin namin para makakain na rin kami. Dito na nga lang din kami kumain sa may lapag dahil nga hindi naman kami kasya sa lamesa namin. Nagtulong-tulong na nga rin kami para makakain na kami ng tanghalian dahil nga nagugutom na rin kami. Pati nga ang anak ko ay tumulong na rin sa pag-ayos ng mga plato. Hindi rin kasi kami kumain ng almusal kaya gutom na rin kami ng mga oras na yan. Bumili na nga rin muna ako ng soft drinks dahil nga masarap ay partner dahil nga mainit ang panahon ngayon. Sinabihan ko nga si Daddy na unahin bigyan ng pagkain yung anak ko dahil nga nagugutom na din ito. Masarap talagang kumain ng sabay-sabay at magkakasama habang nagkukwentuhan. Ang dami na nga naming topic na napag-uusapan ng mga oras na yan habang kumakain. Ang sarap talaga uminom ng malamig na soft drinks kapag mainit ang panahon. Sinusulit ko na nga lang din ang pag-inom niyan dahil mga ilang linggo na lang ay hindi na ako pwedeng uminom ng soft drinks. Dahil kailangan ko pa nga magpa-laboratory dahil yun nga ang kailangan sa sunod na check-up ko. Isasabay ko na nga lang din ang pagpa-ultrasound ko para malaman na rin kung anong gender ng magiging anak ko. Wala pa rin kasi kami masyadong budget kaya kailangan pa rin namin pag-ipunan. Lalaki nga kasi ang gusto ni Daddy dahil nga 3 babae na ang mga anak ko. Pero okay lang naman kung maging babae ulit. Better luck next time nga diba, sabi ng iba. Naparami nga yung kain ko ng mga oras na yan dahil nga masarap din yung pakaluto ng pinsan ko. Napag-usapan nga din namin yung about sa native na manok dahil nga nakakamiss din kumain nun. Kasi nakakasawa rin kung lagi na lang frozen na manok ang bibilhin namin. Ilang years na din kasi kami nung nakauwi kami sa Marinduque. Doon lang kasi kami bumibili ng mga native na manok pag bumabalik din kami dito sa Laguna. Kung hindi native na manok ay fresh na isda naman ang dala namin pa uwi dito. O kaya naman ay tuyo at hindi naman syempre mawawala ang bagoong. Lalo na't alam mong malinis ito at alam mo na sariling gawa ng pamilya mo. Kaya napakasarap umuwi sa probinsya kapag may pera ka. Kaya pag umuwi kami, kailangan talaga namin pag-ipunan para naman may budget kami pauwi at pabalik. Kasama na rin yung mga pang-araw-araw na budget sa pag-i-stay mo doon. Hindi naman pwede na uuwi ka na pamasahe mo lang ang dala mo. Pero saglit lang naman kami pag umuwi kami sa probinsya dahil wala naman kaming sariling bahay doon. Nakakahiya din kasi sa may-ari ng bahay na pagtutuloyan namin kung magtatagal naman kami. Kadalasan kasi sa lola ko or sa kuya kami tumutuloy kapag umuwi kami doon. Kaya mas maganda talaga na may sarili kang bahay kapag umuwi ka sa probinsya. At nang matapos na kaming kumain ay niligpit ko na rin ito at hinayaan ko na lang muna ang anak ko dahil hindi pa naman siya tapos kumain. Pinunasan ko na nga lang din ito ng basang-basahan dahil nga malagkit yung mga sabaw at tulo ng adobo. Pagkatapos ko nga maglinis ay naglatag nga ako dahil nga matutulog nga kami ng hapon. At ayan po muna for today's video. Thank you for